Yon, magandang hapon mga kaibigan. Nasa C6 tayo ngayon para magbigay ng review sa ating FKM 3GP. Sa mga nagtatanong dyan, mga nagre-request kung ano yung masasabi ko dito sa 3GP ko. Saktong-sakto mga kaibigan, ngayon August 30, 1 year na siya. Ang masasabi ko lang dito, sa mga nagtatanong kung recommended daw ba to sa mga beginner, siguro speed recommended na siya, recommended para sa akin. Pero pag usapan kasi yung mga maintenance issue, dapat pagka bumili kayo nito mga kaibigan, nakahanda kayo sa mga risk. Kasi ang problema talaga nito ay 3GP. Ito papakita ko sa inyo kaibigan kung recommended ba talaga si GP sa mga beginner. Para sa akin, recommended na siya sa top speed. Kaya niya mag 130 top speed sa loob ng 16 seconds lang mga kaibigan. Yun lang naman. Sa balance naman, sa bigat niya, okay lang. Pero sa mga beginner, para sa akin, ako beginner lang din sa sports bike, masyadong masakit siya sa katawan mga kaibigan. Pero kung trip nyo talaga yung ganon, okay tignan sa pagmumotor, astig sa kalsada, bili na kayo. Inaanyayahan ko kayong bumili para maranasan nyo rin kung ano yung mga problemang nararanasan ng mga 3GP owner, mga Victorino owner. Halos pare-parehas lang kami. Palaging problema yung issue. Number one palagi yung sa tangkip talaga, palagi problema palagi namin yung mga kaibigan. Sa mga ibang kaibigan natin dyan, kwentuhan, gusto nyo ng kwentuhan, mga tanong about kay 3GP, magsabi lang kayo, pagbibigyan natin yan. Ayun, panoorin nyo yung full video mga kaibigan para sa kompletong detalye. Ciao! Yung pinaka-issue talaga niya mga kaibigan is ito, palaging pinapasok. Kung nakikita nyo naman, may packaging tape pa yan yung tangke natin kay 3GP. At sa mga mag-aftermarket nga pala mga kaibigan, pag nag-aftermarket kayo, make sure na ipaparimap nyo. Yung akin kasi hindi ko pa napaparimap to simula nung pinapalitan ko ng aftermarket. Naka Orion 5 nga pala tayo mga kaibigan. Sa mga kaibigan natin dyan nakaabang sa review issue nitong 3GP, bali yung naging issue talaga nito unang-una mga kaibigan is itong front suspension nya. 3 months pa lang yan, nagkasakit na yan, tumatagas na yung langis nya. Kita nyo naman kahit hanggang ngayon tumatagas yan. Yan. At after 3,000 kilometers na tinakbo, palit ng preno, harap likod, pud na agad. Pero sulit na rin yun sa 3,000 na tinakbo mga kaibigan. Based on my experience sa 1 year na ginamit ko to mga kaibigan, 3 beses na ako paano ng sealant nito sa tangke nya. 3 beses na ako nagpapalit ng sealant kasi palaging pinapasok yan. Sa ngayon tag-ulan, hindi tayo nagtitiwala, nilagyan ko pa rin kasi ito mga kaibigan, ito palagi pinapasok palagi yan. Pag tinanggalan mo ng packaging tape yan, papasukin na ng tubig yan. Yung gilid niya, ito pinalagyan ko na ng sealant niya na pang aquarium. Medyo safe na siya dyan, pero doon sa pinakita ko sa inyo mga kaibigan, papasukin at papasukin pa rin siya. Naka single swing arm. Ang ano nga pala nito mga kaibigan, isa pang issue, sabi nung mga kagrupo ko, ito wait lang, bali itong gilid na to, tumatama to dito, kaya sa mga may balak bumili dyan, make sure na
ah, nakahanda kayo sa risk. Pero sa mga ibang kagrupo ko, mahilig sila mag DIY, nagawa nila ng paraan. Pero sa akin kasi, syempre motorista lang ako, wala akong alam sa mundo eh. Talagang pagmumotor lang, nakahiligan lang. Yung tire pressure nga pala niya mga kaibigan, para sa safe rides, 30 yung pressure sa likod, 28 sa harap. Ano pa nga ba? Eto nga pala mga kaibigan, yung shifter niya, stock yan. Bali yung mga pinalitan natin dito simula nung nabili natin to is ito, brake and clutch lever. Nag-install na rin tayo na tong winglet. Yung side mirror natin mga kaibigan, stock pa rin yan. Ito yung itsura niya sa likod. Ganyan yung itsura niya sa likod, napakaangas. Maangas lang siya pero sakitin talaga mga kaibigan kung inaano nyo, nakasintibay ng Big 4, hindi kasintibay ng Big 4 to. Kung nakasubaybay kayo sa ating channel, makikita nyo naman doon yung pinaka issue niya simula sa simula. Panoorin nyo mga kaibigan. Makakatulong din yan sa atin. Bali nagkakasakit rin kasi yung magulang ko ngayon. Kakapalan ko na yung mukha ko. Kakasakit yung tatay ko ngayon. Baka sakaling makatulong sa pagpapagamot. Wag nyo ring i-skip yung ads natin mga kaibigan. At eto, papakita ko lang sa inyo yung mga ibang features niya. Ito, fully digital. Pag nag-open kayo, fully digital yan. Yung busina nga pala natin mga kaibigan, aftermarket na yan. Ayan. Saka ito, nagasgas na rin. Siguro nabakbak na rin yung ano niya. At ito yung ilaw niya mga kaibigan, full LED yan. Open natin. Yan. Ganyan yung itsura niya pagka in-open nyo. At isang tip nga pala mga kaibigan, pagka bumili kayo nito, bago kayo magpatay ng motor, bago nyo patayin yung 3GP nyo, make sure na kill switch muna bago susi. Kasi pagka nirekta nyo dito sa susi, katulad nung nakaraang issue nito na pinakita ko sa YouTube channel ko, yung naging issue nito, nasira yung pan nya. Mag-overheat yung makina nyo mga kaibigan, masisira yung makina. Yun lang. Pagka nagpatay kayo, katulad nyan, halimbawa naka-open, pag-open nyo, pagdating sa bahay, pag magpa-parking kayo, make sure na kill switch muna bago patayin yung pinakasusian niya mga kaibigan. So yun, maraming salamat mga kaibigan. Yun lang naman. Wala pa naman tayong pinalitan dito. Yung lahat lang naman na napalitan natin dito is yung sealant sa tangke 3 beses kasi palaging pinapasok ng tubig. At yung stock nga pala na ano nito mga kaibigan, yung stock niyang spark plug namamatay-matay nung una, pinalitan na natin ng Oma Racing yung rate, yung pang Sniper 150. Yun yung kasukat dito sa ating 3GP. Hanggang sa susunod nating vlog mga kaibigan. Ito na lang yung vlog natin mga kaibigan. Sa mga nagtatanong dyan, request lang kayo, pagbibigyan natin yan sa mga susunod nating vlog. Maraming salamat sa palagiang panonood ng ating vlog mga kaibigan, kasama yung anak ko. Hanggang dito na lang yung vlog natin.